Hi guys! Hello guys! Hello guys! Hello! Andito na naman ang lola niyong madaldal na bungal. Thank you for watching my video and please share my video too. Sabi na kasi lola, wag ka na mag-English naman at hindi naman sa'yo bagay. Blande ka nga, wala ka namang alam sa English. Oh. Nagiging ka pang natingnan mo pa yung bibig mo. Baka magkatanggal-tanggal na naman postiso mo. English mo na yan. Oh, mag-hi na lang tayo, guys. Kasi 'di ba, nasabi naman ng lolang daldal nyo na pag ina-upload ko yung aking video is hindi nagtutugma sa hapon ba o gabi or umaga na upload. Kaya, hi guys. Please hindi. Yung sabi na kasi wag mag-English. Welcome to my YouTube channel. Please like and share and subscribe and hit the notification bell downstairs para palagi kayong manonotify pag mayroong mga magagandang pangyayari sa buhay-buhay ng inyong lolang daldal. Naku, Diyos ko. Binigyan mo pa, lola, ng tungkulin ang mga iyong followers o kaya ang iyong viewers. No? Naku, Diyos ko. Ito talaga, guys, is tayo ay nanggagalaitin na talaga. Mantakin mo ba naman itong ating dating kakampi sana? Is ganun ang paggagawin? Diyos ko naman. Ninyo naman. Mukhang masasabi ko tuloy ngayon na nagsisisi tuloy ako ngayon kung bakit kita na follow. Kasi lumalabas pa rin sa screen ko ang iyong mga video na ako ay natuturete at inaatake na naman ako ng aking pagkaka-high blood sa'yo. Noon, pinagtiyagaan ko ang bunganga mong maraming popcorn ang lumalabas. Ngayon, ano nangyayari sa'yo ninyo naman? Mukhang ikaw ay hindi bagay sa pangalan mo. Oo. Kawawa naman yung ating mahal na ninyo. At naging kapangalan mo pa. Maawa ka naman. Bigyan mo naman ng kahalagahan ang iyong daladalang pangalan. Maawa ka naman sa pangalan mo. Kahit sa pangalan mo na lang mahiya ka naman. O kaya kung gusto mong maging bad is magbago ka na lang ng pangalan. Kasi nadudungisan ang pangalan ng ating mahal na Santo Niño sa'yo. Naku, Diyos ko talaga. Dapat ito, hindi tinatawag ito sa pangalan niya na yan kasi mukhang hindi bagay sa kanya yung pangalan niya. Mantakin mo yon, mag-interview ka pa doon na mukhang mga kamukha mo lahat, mukhang magkakambal kayo. Doon sa rally ng mga taga-suporta ni Pastor, mayroong pa pang pa-interview dyan. Ba't hindi mo doon in-interview sa gitna ng rally? Bakit kung saan-saan mga puno ng kahoy mo pinag-interview yung mga bungal? Ay, mga bungal katulad ng lola mo na walang mga ngipin din. Oh. At pare-parehas tayong walang ngipin. Naghanap ka pa ng mga kaparehas nating walang ngipin. Oh. Sinali ko na yung alangala ng lola nyo, guys. Kasi, di ba, masama yung nanlalait tayo dito? Kasi, hindi ko talaga maiwasan itong ninyo na to. Bakit na mga nagkakaganyan ang ating kaibigan dati? Ay, ang aking pina-follow na dati noon na si ninyo naman. Pinagtyagaan ko na nga yung mga popcorn na lumalabas sa bibig mo. Kasi, alam kong magkakampi tayo noon. Ano nangyari sa'yo ngayon? Nasaan ka? Kawawa. Alam niyo ba, guys, naaawa akong naiinis sa ating dating kasamahan na to na si Ninyo. Kasi, yung bang, siguro, kapit sa patalim na siya, na hindi na siguro siya makabalik sa atin. Kaya mukhang nagagagawa na lang siya ng kung ano-ano, na lumulubog siya ng lumulubog sa kumunoy, na yung kanyang imahe is lalong nasisira na ng nasisira. Alam mo, Ninyo, as a followers mo noon, at hinangaan din kita sa iyong mga pagbablog noon, na kahit nga puro popcorn ang lumabas sa bibig mo, is, medyo sabi ko, meron din itong sininyong yung may utak din. Kaya, finalo kita. Anong ginagawa mo ngayon, Ninyo? Maawa ka sa pangalan mo. Oo. Kasi, mukhang sa mga ginagawa mo ngayon, hindi na ito bagay sa'yo. Samantalang noon, napapatawad ka pa namin. Pero, ngayon talaga, sobra-sobra na. Mukhang, kailangan mo na siguro magpalit ng pangalan. Kasi baka karmahin ka. Ang pangalan mo is hindi na bagay sa mga ginagawa mo, Ninyo. Oo. Naku, parang ayaw na kitang tawagin Ninyo. At humanap ka naman ng medyo kapanipaniwalang mai-interview. Pahiraming kita ng postiso.
mukhang hindi naman kapanipaniwala yon ang yung mga pinag-interview na yon. Humanap ka naman nung yung mga katulad ng kabataan doon na nakikita kong nagsisisigaw doon na mukhang kapanipaniwala sila kaysa dyan sa ini-interview mo na yan. Ito lang ay ayoko manlait dito guys. Pero makikita mo naman talaga kung anong klase mga ini-interview ninyo. Oh. Kasi hindi tayo manlalait dito guys. Pero sasabihin lang natin ang totoo. Ayaw nating maging ipokrito. Oh, hindi tayo manlalait. Pero tignan nyo naman yung mga nasa rally na nakuna ni Bisdak na mga kabataan, na mga kagalang-galang, na mga misis, na parang yung mga senior citizen is mukhang mga kagalang-galang sila at kapanipaniwala sila kung sila'y nagsasalita. Kaysa doon naman sa mga in-interview naman ninyo. Ninyo naman, kung mag-i-interview ka, doon sa kalagitnaan ng maraming mga kasamahan nila, kung kasamahan talaga nila yung ini-interview mong mga katulad ng lola mong bungal. Oh. Gusto ko na rin tuloy alisin yung ngipin ko para pare-parehas na tayo nang walang maaapi sa atin. Kung ako'y magsasabi ng bungal. Oh. Kasi ayokong nakakasakit ng damdamin, pero sa mga ginagawa mo na yan ninyo naman. Alam mo ninyo, as a followers mo noon, is nararamdaman ko dito sa puso ko na mukhang nabaliktad ang paghanga ko sa'yo. Nawala na lahat. Kaya, hindi kita sa nilalait na yung napili-pili. Mukhang pinipili mo yung mga walang ngipin na katulad ng lola mong bungal. Para yun ang interviewin mo. Bakit hindi ka mag-interview doon sa mga kabataan? Yung mga senior citizen doon na kapanipaniwala ang kanilang pagmumukha naman. Diyos ko ka naman. Maghanap ka nga ng mga interview. Oh. Diyos ko naman si ninyo. Mag-interview ka nung kapanipaniwala ang mga lalabas sa mga bibig nila. Oh, Diyos ko naman si ninyo. Mukhang nakakaano ka talaga ninyo. Oo, ako'y napupuno na talaga sa'yo. Pinapalagpas kita ng pinapalagpas yung mga panlalait mo na sa amin, na dati mong nakagropo, na dati tayo magkakampi. Ano nangyari sa'yo? Oh, baka naman ikaw na ma-blackmail na din. Kaya palubog ka na ng palubog sa putek. O kaya sa Kumunoy, mukhang hindi lang putek. O kaya kangkungan ang napuntahan mo. Mukhang nandoon ka na nahulog sa Kumunoy. Oh, kaya ano na nangyayari sa'yo? Puro ka na lang dyan kung hindi na panipaniwala yung mga pinagagawa mo ninyo. Maawa ka na naman, maawa ka sa sarili mo. Pag iyan ay, ngayon lang sila nandyan sa pwesto. Hindi sila forever dyan ninyo. Kaya pangalagaan mo ang pagkatao mo. Ang iyong dignidad, pangalagaan mo. Pagkatapos ng 6 na taon, saan ka pupulutin? Ha? O baka may usapan na kayo na forever na sila dyan. Kaya mukhang ginagawa mo lahat ang para makasipsip sa kanila. O, nagmumukha ka tuloy linta na walang ngipin. Alam mo, palagi ako nandyan sa comment section mo noon. Taga-like ako sa'yo, taga-comment ako dyan sa'yo. Tapos, sinishare pa nga kita. Minsan, nahihiya nga ako pag nadaanan yung mga kaibigan ko. Kasi sino ba naman daw yung sinir ko na yon? Ang dumi ng, may mga popcorn daw na lumalabas sa bibig mo. Oh. Pag nadadaan sa wall ng aking mga friend, hiyang-hiya ako sa kanila kasi sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Pero natitiis ko yon i-share kasi gusto kitang umangat. Tapos anong ginagawa mo ngayon sa sarili mo? Mukhang ilinulublob mo ang pagkatao mo sa putek. Oo. Nawala talaga ninyo ang paghanga ko talaga sa'yo. Oo. Subukan mo nga interviewin yung mga kabataan doon at yung mga nasa unahang nagrarally doon. Saan ka ba pumunta at naka-interview ka ng mga walang ngipin katulad ng lola mong bungal? Oh, hindi mo naman pa nakikita yung mga in-interview mo kung saan kayo nandoon kayo sa mga lilim ng kahoy. Oh, siguro pumunta kayo doon at doon mo itinanim. Ano ba yan? Nanananim na? Oh, planting rice ka na rin? Marunong ka na rin magtanim-tanim? Ano yan? Pinaghakot-hakot mo doon sa lugar na yun na nagtago-tago kayo doon sa mga lilim ng punong kahoy at doon kayo mag-interviewhan ng mga walang ngipin? Oh. Nakatulad ng lola mong walang ngipin. Oh, tumalisik yung ngipin ng lola mo. Sa sobrang kaka-stress ko na sa'yo. Ay, hindi naman. Hindi naman. Dati naman, tumalsik yan dahil sa buto-buto. Kaka-nguya ng lola mong bungal. Alam mo ninyo, talaga ako'y nawawala na ng ano sa'yo. Parang nawawala yung paghanga ko. Nawala na talaga ninyo. Kahit yung pangalan mo. Palitan mo na lang yan. Ito, ayaw dito dito sa world natin, ayaw na ayaw yung nakakasakit ka ng damdamin at ayaw na ayaw kang makabanggit dito ng mga bagay-bagay na nakakasakit sa tao. Kaya ayoko sana hindi ako nalalait ninyo. Sinasabi ko lang yung totoong, yung aking opinion sa mga pinagagawa mo ngayon. Saka, bakit ganoon lahat ang na-interview mo? Hindi ka man lang nagpili doon sa mga kabataan doon. Dapat hinaluan mo man lang ng mga hindi bungal. Nakita ko yung mga in-interview mo. Ano naman yon? Mangmukhang kakambal mo lahat yung na-interview mo at nagpili ka pa yata doon ng mga walang ngipin na tulad ng lola mong walang ngipin.
Oh. Kaya imbis na maniniwala sa'yo ninyo, anong mangyayari sa'yo? Ako ninyo talaga ito. Idol ko to noon eh. Dahil sa sobrang tapang mo, in-idol kita kahit marami kang lumalabas na popcorn sa bibig mo. Kasi nga, sabi ko, baka ganon din talaga siya. Kasi ang mama ko talaga, pag galit is may naglalabasan din popcorn talaga sa kanyang bibig. Pero hindi naman katulad mo, nagkaganyan. Ano nang ginagawa mo ninyo? Paano yan? Kung manalo naman ulit si ating Inday natin sa 2028, tapos na naman yung mga kaligayahan mo dyan. Ano na naman gagawin mong strategy? Hindi na talaga kita i-follow kasi in-unfollow na kita. Sobrang sobrahan na ako sa iyo talaga ninyo. In-unfollow na kita para wag ka nang dadaan sa wall ko. Paano na naman yon? Pag after ilang years na lang, 4 years na lang. Tapos inilublob mo ang sarili mo at ang dignidad mo ay inululublob mo sa putikan. Paano ka na pagkatapos ng 4 years? Asan yung future mo? Wag mong dadrama, wag kang makadrama-drama sa amin dito at magpakabalik-balik ka dito sa amin, ha? Sa mga pinagagawa mo na yan, maawa ka naman sa pangalan mo ninyo. Para ayoko nang banggitin. Kaya lang sino bang kakausapin ko dito kung hindi ko mababanggit yung pangalan mo? Diba? Hindi naman pwedeng tawagin kita doon sa mo. Yung wala kang dyan sa Kasi, di ba, itong world natin na to is gusto nila magkaisa tayo dito. Ayaw nila yung mga may naaapi dito. Kahit nga sa comment section, makikita mo yung sa mga comment na parang mamimili ka kung isa kang moderator is pag medyo may na-comment dyan sa comment section na mga bad words is na mamimili ka as a moderator is kung iha-hide mo ito o isusyon. Kasi nga dito sa ating world na to is ayaw ng mga bad words dito. Iyon nga pinagtataka ko sa'yo, ninyo. Palagi mga may popcorn na lumalabas sa bibig mo, pero andito ka pa rin. Bakit? Wala bang nagre-report sa'yo? Samantalang kami ingat na ingat kami sa mga sinasabi namin dito, na parang paliit na ng paliit ang mundo namin dito. Kasi siguro mga pinagre-report ng mga warriors ninyo ang aming mga video dito. Hindi nga kami dumalaw dyan sa inyong mga vlogging dyan, na kung tutuusin kayo ang ka-report katulad nung marumi yung bibig. Pero hindi kami gumagawa noon kasi hindi namin yung gawain sa kapwa namin vlogger na mangre-report kami ng manre-report. Hinahayaan namin kayo. Tingnan yung mga idol namin. Hindi nagpupunta dyan sa inyong mga wall, ay sa inyong mga comment section at magko-comment diyan kami ng magko-comment ng masasamang words para kayo galitin. Alam nyo guys, ganito ang mga mukhang nangyayari. Mukhang may warriors ang mga yan dito sa ating ipinasok dito sa comment section natin, na yung pamukhang ang strategy nila is yung mga natin dito, mga kakampi natin, yung mga Duterte diehard supporters is mukhang pinapasok nila palagi yung yung mga yung mga live nila at doon sila, nagtatanim doon ng mga comment na ikakagalit ng ating mga idol, na pag pinatulan sila is marireport yung ating mga idol kasi ma-high blood sila, makakapagbitaw sila ng mga bad words minsan, di ba? Mukhang ito ang strategy ng mga young guys na gagalitin yung mga nagla-live nating mga idol para sila ay manginit at mapatulan yung mga comment nilang hindi ka nais-nais dyan sa baba. Pag nagalit na yon is, di ba, ayaw nga dito yung nag-aaway-away tayo, ayaw dito yung may mga bad words na lalabas. Kaya yun, mukhang yun ang strategy nila. Ang strategy nila is ganito. Mukhang ang strategy nila guys is ganito. Magko-comment sila sa mga dapat nila. Alam nyo, mukhang may binabantayan sila. Bawat diehard supporter ni PRRD na mga sikat na is mukhang may nakatuka sa kanila ang mga ilan sigurong trolls para lang mag-trolling sila doon. At kapag nagalit na ang ating mga idol is doon na sila magre-report na sila ngayon. O di ayon, ano nangyayari sa mga live ng ating mga idol nagkakanda putol-putol, di ba? Kaya nga madalas nga sabihin ng ating mga idol na palike. Kasi alam nyo, ang gusto ko sanang iparating sana sa mga idol natin na wag silang magsasabi ng sinasabi nila na like, instead na like, may sinasabi silang ibang words. Iyon ang naayaw dito sa, di ba? Yung mga bagay-bagay na mga nakakasakit ng tao.
di ba? Eh, matulis yun, di ba? Nako, baka nga bawal yung sinabi ng lola nyo. Halimbawa, bawal nga banggitin yung mga bagay na nakakasugat, na nakakasakit sa tao, di ba? Oh. Kaya, baka yun, bawal din yung mga, pag binanggit kasi nila yung words na yun, yung sinasabi nilang, instead na pa-like, ano yung other words na sinasabi ng mga idol natin, di ba? Nakakasakit yun. O, pag inano mo, ang tao, masasaktan, kaya mukhang, ang salita na yun is mukhang hindi pa rin yun advisable dito siguro. Kasi nakakasakit yun eh, yung sinasabi nila, hindi pwede siguro yung, kasi nakakasakit nga yun, di ba? Di ba? Kaya, napakatatalino ng warriors nilang pinapagala dito sa ating mga kasamahan dito na mga diehard supporter na ating FPRRD. Yun mukhang ganun ang strategy ng mga trolls na gagalitin yung mga nagla-live para may maibutas sila doon, para may magkaroon sila ng chance na mai-report ang isang vlogger na yon o ang isang ayaw nila. Kaya parang nagtatanim sila ng mga comment na ikagagalit ng ating mga idol. Bakit na nga naman sila magre-report sa isang vlogger? Bakit nga naman nila i-report ang isang vlogger kung wala naman itong ginagawang bad sa kanyang pagbablog, di ba? O kaya tatanman nila ng mga nakakagalit na comment. O doon nila huhulihin. Pag ito ay pinatulan sila ng isang vlogger na kinomenta nila, ayun na, nagkakaroon na sila ng chance para ma-report ang isang vlogger. Parang ganun ang ginagawa nila. Ang tatalino talaga nila, guys. O, mukhang napapaikot tayo. O, napapaikot tayo kahit tayo yung mga nandyan sa comment section. Is, pag pinatulan din natin yon, di ba, followers tayo ng ating mga idol. Na mukhang pag pinatulan natin yung isang comment ng isang trolls, is, mukhang pinagtulong-tulungan na natin yon na kahit tayo, nakapagbibitaw tayo ng mga bad words sa ating mga comment minsan. O, parang sama-sama na tayo. Nahihila sa iba, tayo mismo nang humahatap sa ibaba sa ating idol. Kasi once na tayo din ay nakapag-type na tayo ng mga bad words, is ang apektado dito, guys, yung ating fina-follow. Kaya kung gusto talaga nating makatulong sa ating mga fina-follow, wag na tayong magko-comment sa comment section, guys, ng mga bad words. O, kasi imbes na ipakalat ito ipakalat ang mga video nila, is napipigilan ipakalat kasi may mga bad words na nga tayong naitatype dyan sa comment section, na tayo pa man din yung nagiging dahilan para hindi ma-spread ang kanilang mga video, yung idol natin. Kaya dapat tayo siguro, guys, is iiwasan natin na mag-type din tayo ng mga bad words dyan sa comment section. O, kaya diba, panay ang sabi nila bisdak na na mag-like para hindi ma-report. Kasi tayo din mismo ay nakakapag-comment tayo ng mga bad words. O, yan ang bawal dito, di ba? O, kaya nga, kahit sa pag naggawa ka ng title ng iyong video is, hinihiwalay nila yung words na inaakala nila na kakaroon ng meaning na hindi pwede ditong gamitin, di ba? Nakita nyo naman ang mga title ng ating mga idol is minsan maguguluhan ka, ano ba to, ba't magkahiwalay, di ba? Oh, kasi nga maraming bawal nga talaga dito, guys. Kaya tayo, kung talagang mahal natin yung mga idol natin at gusto natin silang umangat at gusto natin maipakalat ang kanilang mga video, is wag tayong magko-comment sa comment section ng mga bad words. Oh, kasi tayo mismo ang naghihila sa kanila sa ibaba para hindi ma-spread ang kanilang mga video. Oh, ito lang ay pag-aaral-aral lang ng inyong lulang madaldal na bungal, guys, sa mga pangyayari dyan. Kasi, di ba, sinabi ko naman sa inyo, na laman ng comment section ang lula nyong daldal. O, ngayon, naging moderator na rin siya sa kanyang mga pinafollow, mga idol niya, is, yun lang ang napapansin ko, guys. Alam nyo ba, sa tuwing may dumadaan sa wall ko, sa comment section ko, na, di ba, once na ang isang comment ay may nasamang bad words o hindi papasok dito o hindi hinahayaan dito sa ating world na to, is may pagpipilian ka kung itatago mo ito or ipapakita, di ba? O, kaya alam nyo ba, guys, pinag-aaral-aralan pinaghihimay-himay at pinag-aralan ng inyong lulang daldal kung bakit minsan napakatagal i-upload ang aking video. O, tapos pag binalikan ko, sabi ko, bakit na ganito napakatagal na, inaabot na ng ilang oras, guys? Pag gising ko sa umaga is
sermon ang almusal. Hindi. Pagising ko sa umaga, hindi pa rin na-upload, guys. Yung video ko. Tapos pag inulit kong panuorin, ganito pala. Minsan, may topic ako na mukhang pumapasok sa, pumapasok sa hindi magandang, yung parang ayaw nga dito talaga, guys, yung nag-aaway-away, di ba? Sa bagay kasi, ang political vlogger sana naman is exempted. Ito lang naman sana ang ating mahihiling kay kay ating amo dito na kasi paano ka naman makakabanat kung mga political vlogger? Buti kung talagang content creator ka na gumagawa ka lang talaga ng vlogging o kaya nag-aano ka lang talaga ng halimbawa yung mga nagba-vlog ka lang ng kung yung hindi ka naman political vlogger is dapat doon lang, 'di ba, sana. Kasi ang mga political vlogger talaga is babanat talaga. Katulad na lang ng ating idol na Banat, na minsan hindi na siya bumabanat, pumupuri na siya. Kaya mababasa ko doon sa may pinagalitan siya yata siyang isang followers niya na, bakit daw ganon? Yung bang pinupuri. Kasi nga, sabi, nakapag-comment tuloy ako na, kasi kako Banat, baka nasabi yan ng iyong followers, nakapag-comment na, bakit? Yung bang parang pinupuri niya na pinupuri na si kasi si Junior. Tapos may nag-comment na ano ba daw nangyari kay na, kasi puro papuri na. Yung, di ba, tuloy na naiisip na siguro ng kanyang followers na hindi kaya talaga nabayaran siya kasi pinupuri na si pinupuri na si Junior. Kasi, di ba, mayroon siya dyan sa ibaba nakasulat sa kanyang sa kanyang video, di ba, sa wall niya is may nakasulat na na pag maganda ang ginawa, puriin. Maliit na naman ang boses mo, Lul. Pag maganda yung ginawa, puriin. Pag masama, banatan. Hindi siguro masyadong nakikita kasi maliit yung nakalagay. Pero sa bagay, nasasabi naman yun ni Banat pag bago mag-umpisa, ini-explain niya naman. Kasi siguro nakapag-comment tuloy ako doon kasi nagalit siya. Ano gusto nyo? Maging na lang tayo? Puro na lang tayo? Ganon? Puro na lang tayo. Kahit may ginawang mabuti. Kukontrahin pa rin natin. Parang gano'n yung sinabi niya. Kasi kaya ako nakapag-comment. Sabi ko, baka Banat. Kasi yung ang title mo is Banat. Di ba? Banat by ka. Kaya, bakit hindi pang babanat? Yung naging ngayon, topic. Kumbaga yung niya is pang pupuri. Nagpinupuri niya si Junior kasi sa may maganda naman daw nagawa. Tapos, yung comment niya sa ibaba, kasi nga alaman ng comment section palagi ang lulan yung daldal, na yun ang parang na doon na, parang na umangat na naman yung boses ng ating idol na si Banat. Kaya nga daw niya sinabi at may nakasulat dyan sa ibaba na yung pag may magandang ginawa, puriin. Pag may kapalpakan, banatan. Yun nga kasi siguro ang naisip ng followers niya na yung title niya, yung niya is Banat Bay. Ngayon namumuri bay siya. Kaya gano'n, nahihilo siguro yun. Kaya nakapag-comment ng gano'n. Kaya, di ba, minsan kasi tayo, guys, yung bang parang ayaw natin makakarinig ng good news. Kasi nga, may mga tayo, may mga sentimento tayo sa ating mga puso at isipan. Di ba? Parang masasaktan ka kasi pinupuri nga talaga ni Banat yung maganda ngang nagawa daw. Kasi hindi ka naman talaga doon, wala doon ang puso mo. Parang gusto mo lang mabalitaan yung mga kapalpakan, nababanatan yung ayaw mo. Parang ganun, aminin na natin na ganun talaga tayong mga followers. Nasasaktan tayo pag pinupuri ng ating mga idol, tapos biglang pupuriin nga naman ni Banat. Parang ganun, parang ramdam ko rin yung nag-comment na ganun, na pinuna si Banat by ng bakit daw parang ganun. Kaya ganun, parang pag hindi naintindihan ng isang followers, yun ay talagang masasaktan, guys. About naman doon kay ating idol na Bisdak, na yung parang umangat yung boses niya nung isang araw, nung hinahanap niya yung ating mga inilagay dyan sa Senado, na ating mga idol, na inaasahan natin, napapalag din, katulad ng ating idol na si Robin Padilla, di ba? Kasi sa mga ginagawa na nga nila kay Pastor. Ito naman kasing Risa na to. Alam nyo ba, dahil kay Risa, dahil dyan sa mga ginagawa ni Risa, is naisip ko tuloy, nasa susunod talaga, guys, pipilit na tayo ng ilalagay natin dyan na mga abogado. Nang hindi nakakatulad kay Risa, na pinagmumukha tayong mga walang utak. Na kung paano na lamang kung paano
paano na lamang kung talagang nawala na tayo ng oposisyon? At lahat ay papanig na lang talaga sa kanila at wala nang pipiyok dito ng mga abogado na wala nang papaliwanag ng mga batas na hindi naman aminin natin na hindi naman tayo mga abogado dito sa comment section sa kung anong mga nangyayari diyan sa may mga taong wala talagang alam sa batas, guys. Paano na lamang kung wala ng oposisyon na mga abogado? Napaikot tayo ni Risa, di ba? Na wala tayong kaalam-alam na bawal pala yon, na hindi pala maganda ang ginagawa nila kay pastor, di ba? Kasi yan ang klase ng ilinagay natin sa Senado. Yung ganyan na klase. Kaya sa susunod, guys, pipili tayo ng kung hindi naman abogado, ay may puso talaga para sa mga Pilipino. Hindi yung basta lang tayo dyan na, ay, pwede na yan siguro. Ay, pwede na siguro yan. Ay, kinawawa yan. Kawawa naman yan. Iboto ko yan na senador. Parang ganun kasi nangyayari sa atin minsan. Naawa lang tayo doon sa naaapi. Iboboto na natin ang senador kahit alam naman natin na wala naman silang alam sa batas. Kaya, alam nyo, guys, fit na fit. Ayun, dito pala sa kabila, guys. Fit na fit talaga dyan sa Senado ang ating amahan, ang ating PRRD. Alam nyo ba, guys, na siya talaga, mga dapat katulad ng ating PRRD ang nilalagay natin dyan sa Senado para tayo ay nakakasiguro na makakapatupad ito ng batas at makakagawa ito ng magagandang batas na papanig sa ating mga nasa laylayan. Maglalagay tayo dyan sa Senado ng may puso at may alam sa batas. Ito talaga, kung pwede nga lang talaga, totoo lang talagang gumawa ka ng clone, ano ba yung tawag doon? Yung Xerox copy. Para damihan natin ang mga katulad ng ating FPRRD. FPRRD tuloy. Kailan pa naging FP. Naging CRRD tuloy yung P. Alam nyo, guys, ganun lang ang naisip ng lula yung daldal na paano naman kasi yung nilagay nating iba dyan na wala pang kaalam-alam sa paggawa ng batas. Nakaupo na ng ilang taon, mukhang wala pa rin tayong nababalitaang napatupad na batas. Kasi nga, doon pa lang sila mag-umpisa. Nung nanalo na sila, saka walang sila mag-uumpisa mag-aral sa batas, kung paano maggumawa ng batas. Kaya anong ginagawa natin ngayon? Hanap tayo ng hanap sa mga pinaupo natin. Di ba? Saka mukhang ang style yan, guys, sa Senado. Once na nandyan na sila sa loob, is kailangan nilang kaibiganin lahat. Maging oposisyon man maging hindi man nila ito kakampi noon, is kakaibiganin nila kasi kakailanganin nila ng pirma ng mga yan. Di ba? Majority ka. Kailangan nila na makapapirma kung may ginagawa sila at may gusto silang ipatupad na batas, kailangan nila ng majority ng pirma ng mga kasamahan nila dyan, di ba? Kaya minsan naisip ko rin na kaya baka mga tahimik yung mga inilagay natin dyan na ating mga idol dati na siguro kako tahimik kasi, di ba? Katulad ng sinabi ng lola nyo, kakailanganin nila ang mga pirma ng mga dati nilang hindi kakampi. Kailangan nila itong maging kaibigan. Paano kung panay ang dakdak nila dyan at panay ang katulad ng piyok nila dyan, paano sila makakapagpapirma sa mga yan? Siyempre, kapag iyon ay kinalaban mo, wag mo nang aasahan na pipirmahan pa niyan yung gusto mong ipatupad na batas, di ba? Kaya, parang kulik dyan, kulik. Hindi makakaganda sa kanilang mga mithiin dyan kung dadami ang magiging hindi na nila kakampi. Kasi once na hindi mo na nakakampi ang majority dyan, ano pang magagawa mong batas? Ano pa ang mapapapirmahan mo at maipatutupad mong batas? Di natingga lang yung mga batas na gusto mong mapatupad kasi hindi sila pipirma sa gusto mong ipapatupad na batas. Kaya dapat nga ito dyan dapat siguro ang dyan sa Senado, hindi silang magpipirma, guys. Kasi kahit hindi mo kasundo, kailangan mo yun, kailangan ka makipag-igihan doon kasi kailangan mo ang pirma nila, di ba? Dapat, yung hindi sa loob dyan ang magpipirma. Dapat, kaya tayo? Ano kaya bawat batas? Kaya lang yun ang mahirap sa atin. May mga nabibili din ang boto. Kahit saan mo talaga ilagay, guys. Hanggat may mga Pilipinong nababayaran, wala talagang mangyayari siguro sa atin. Mag-umpisa tayo sa number 1. Yung biglang pitikin tayo ng ganyan at bigla tayong makatulog. Pagising natin is mga bagong kaisipan ang laman ng ating utak. Para hindi sila gumalaw sila sa isang mundo na
mula sa pagkabata nila is makikita nila ang nababayaran. No? Katulad na lamang kung ang nanay mo ay nababayaran sa tuwing halalan. Sa tuwing may halalan is nakikita mo ang mama mo na tumatanggap ng pera mula kay kapitan. At nakikita mo pa mismo yung mga sampol balot sa harapan na yun ang gusto ni kapitan na iboto ng nanay mo at aabutan ng 500. Paano yan kung yun ang nakamulatan mo mula sa umpisa nang maliit ka pa? Dilalaki ka din ng ganyan katulad din sa mama mo na mababayaran din ang kanyang di ba? Kaya hanggat may nababayaran dyan sa atin guys, mukhang walang mangyayari talaga dito sa mga batas ganyan. Wala talaga tayo guys. Katulad na lang nung interview ni Junior doon sa pinuntahan niyang bansa. Alam niyo ba guys, lungkot na talaga ako. Kasi dito ganun din eh. Yung pagkaupo pa lang yan. Ang tanong kaagad nila, bakit nakabalik? Yan. Sino bang hindi nakakakilala kasi sa pamilya na yan? Mas lalo pang napatunayan nila ngayon kung ano na ang nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na dyan sa sinabi ng ating lalong-lalo na dyan sa issue ng pulburon na yan. Wala na talaga guys. Andyan na naman tata ninyo. Ay! Mag-upro daw kami guys. Ay maligo kami doon sa hot spring. Ay nako. Tapos tayo nito. Andyan ang inyong tata-taba dito. Di ba? Dito. Kasi nagpa-interview pa. Junior ninyo. Mantakin mo. Mukhang na siya doon eh. Hindi na siya ginalang. Kasi siya naman eh. Kasalanan niya naman yung guys. Hindi naman galit tayo kay Junior is sasabihin na lang natin na magpapatong-tong-tong ka naman. Na-distract talaga ako dito. Tingnan nyo. Nagtutong-tong-tong siya doon. Pag andito na ang tatataba nyo guys, nababakante na utak ng lola nyo. Kasi tingnan nyo kung ano mga untog-untog niya dyan sa ding-ding. Ganyan siya. Kasi ganon siya ka-unsupportive sa ginagawa ng lola nyo dito. Takot siya dito. Guys, wag daw ako magdadaldal dito. At maghanap na lang daw ako nung hindi daw nakakatakot na pagdadaldal dito. Yun ang gusto niyang gawin ko. Na. Wala, nasa na yung topic natin. Guys. At tapusin muna natin yung about doon sa paghahanap ng ating idol na bisdak kay ating mga pinaupo dyan sa Senado na mga idol natin. Yun lang naman ang naisip ko na baka ito ay may mga tinatarget na baka ito ay may kaya nananahimik kasi kinakailangan nila ng mga kinakailangan talaga nilang maging kaibigan ang majority dyan sa loob. Kung papalag sila ng papalag katulad ni Idol Ruby natin, Padilla. Nabuti si Idol Ruby natin is mukhang may napatupad na yatang batas. Yung tuwang-tuwa ngayong kanyang asawa, di ba? Sa sobrang katuwaan niya is, ang kapalit ay yung siya, yung tawag doon, yung kanyang, naging controversial na yun na pagpapadextrose ng vitamin C. Yun daw is, yung katuwaan niya, dahil napatupad ay may napatupad na batas yata si husband niya na yung about kay Eddie Garcia ba yun? Halimbawa katulad niyan. Buti si Robin is may napatupad ng batas yata. Kaya pumapalag-palag siya ngayon. Katulad nung sinabi niya about kay Pastor. Di ba? Ay yung ating mga is mukhang dahil nga sa mukhang napakaraming natamaan ang ating amahan dyan. Kaya mukhang hirap silang makuha ang majority. Kaya mukhang kailangan nila dyan na maging kaibigan ang mga nandyan. Paano kung panay sila piyok ng piyok? Imbes na isang piraso na lang ng pirma ang gugustuhin nila. Paano kung kumampi pa kay Risa yung mga mapapapirma na sana nila? Di ba? Kaya medyo hayaan muna natin sila guys. Huwag natin sila masyadong istorbohin, ika nga. Pero pag talagang sa tingin natin ay nasa pinali na, tapos tahimik pa rin sila, ay talagang doon na talaga tayo magtampo sa kanila. For now. Pahiram muna ng konting English naman. For lang naman. For now is, wag muna natin silang isturbohin. Baka sila ay bumubuelo sa mga perma ng majority dyan. Para makakuha sila ng maraming perma. Kasi kinakailangan nila yung majority ng
kanilang dyan na ipapatupad nilang batas para matupad yung gusto nilang ipatupad na batas. Kailangan nila ng majority dyan sa kanilang ano na yan, sa loob ng kanilang ano ba yan, di ba? Kaya alam nyo guys, kahit siguro gaano kapag kagaling na abogado rin, kung marami kang makakabanggaan dyan, is hindi ka pa rin makakapagpatupad ng batas, di ba? Kahit gaano pa kaganda ang iyong ginagawang batas, kung lahat ay makakabanggaan mo dyan, walang mangyayari sa kahit gaano pa kaganda yung batas na ginawa mo, gagawin mo at gusto mong ipatupad sana, di ba? Kaya kung papasok dyan ang ating FPRRD, is paano na lamang kaya, di ba? Mukhang marami siya diyang nakabangga. Kaya sa bagay hindi naman alam dyan nga magaling ang ating FPRRD, di ba? Di ba? Sa strategy. Kaya wag na natin problemahin 'yun ang ating FPRRD. Ang problemahin lang natin sa kanya ang kanyang health. Pag ang kanyang health ay malalagay sa panganib, tapos tayo neto. Kaya ang bantayan na lang natin guys, yung ating Inday at ang ating amahan, at ang ating Kuya Baste. Nako, Diyos ko, hubog na, mukhang ito ay Xerox copy ng ama. Kung nabigo sila, super ating na maging Xerox copy ang kanilang junior, ay hindi tayo nabigo. Kay Kuya Baste guys, Diyos ko, maging ang boses ng ating amahan is kuhang-kuha. Pag ipinikit mo yung mata, akala mo ang ating amahan ang nagsasalita. Makihiram muna tayo sa ating Inday at sa ating Kuya Baste at Kuya Pulong sa kanilang amahan. Kasi mukhang dito is maraming nagre-report na sa atin guys. Kaya alam nyo ba tayong mga Duterte diehard supporters is mukhang paliit ng paliit ang ating mundo dito sa ating world na pinasok. Kasi 'di ba? Alam nyo naman ang mga warriors ni Junior, tayo na lang yata ang binantayan. Samantalang sila malayang-malaya sila. Nagagawa nila kung anong gusto nila sa type of vlogging nila. Samantalang tayo, bantay sarado tayo. Kaya parang pakiramdam natin, sikip na tayo sa mundong, naninikip ang ating mundo. Kasi may kakayanan talaga sila na magpapasukin dito ang mga magbabantay sa atin. Kaya dapat tayo naman, guys, kung gusto talaga natin na tulungan ang ating mga idol, is wag na tayong maging isa pa sa magiging dahilan para hindi ma-spread ang kanilang mga video, guys. Iwasan na natin na magko-comment tayo ng mga bad words, kasi yan nga ang kadalasang kinukuha ng mga trolls na taga-report nila, ang mga comment natin at ang mga lumalabas sa bibig ng ating mga idol. Kaya dapat 'di ba, yung mga moderator dapat siguro di-delete na lang yung mga hindi magagandang comment ng mga trolls na yan, nang hindi na makita ng ating mga idol at nang hindi na sila mabutasan ng mga yan na para ma-report na naman. Kasi mukhang yan ang strategy talaga nitong mga mga trolls na to. Nagalitin ang mga idol natin para lumabas sa bibig nila ang mga popcorn, para may chance sila na may report na naman yon at maputol na naman ang video nila, ay ang live nila, di ba? Parang ganun ang ginagawa ng mga trolls talaga guys. Yung gagalitin ka, tatanmang ka ng mga comment nila, nakakagalit. Once na nagalit ka, i-report ka na nila. Kasi yung mga lumabas sa bibig na nila, ka-report na. Lalo na yung ating mga comment din na may mga bad words na din dyan sa mga comment section natin, na tayo ay nakakatulong pa sa trolls para pabagsakin ang ating mga idol. Parang ganun guys. Kasi mukhang talagay nag-aral sila dyan sa loob ng mundo nating ito. Alam na alam nila ang batas dito. At alam na alam nila kung paano pababagsakin ang isa nilang tinatarget na ang gusto nilang pabagsakin na mga vlogger. At once na napabagsak na nila ito, di siyempre, kaya ka nga pumasok dito. Dahil dalawa ang gusto mong maging. Andyan yung gusto mong maging matagumpay na vlogger, or either na gusto mo rin kumita. Sabihin na natin ang totoo. Huwag na tayo ditong magang ipokrita na kaya tayo pumasok dito dahil dalawa ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Tayong matagumpay sa world na to at kumita, di ba? Pag once na bumagsak ang iyong channel at kinakailangan mo ng tulong doon
sila na ang sasalo sa'yo. Kaya magugulat na lang tayo, ay, bakit si ano andoon na sa kabila? Oh, kasi, ay, mukhang ganyan ang strategy ng mga warriors nila. Pagkakaisahan kanila, lulusubin kanila, para ikaw ay unti-unting bumagsak, para unti-unting manikip ang iyong mundo dito. Oh, pag once na bumabagsak ka na, sasaluhin ka na nila. Mamalaya natin, andoon na pala yung ating dating kakampi, katulad ni Ninyo. Ay, naku, si Ninyo talaga, guys. Oh, mukhang ganyan ang ginawa siguro kay Ninyo, guys. Yung nilusob kasi, napakadaling i-report kasi itong si Ninyo kasi puro nga popcorn ang lumalabas sa bibig. O, di ba? Mukhang nagtagumpay yung mga trolls sa kanya. Kaya siya nahila sa ibaba. Kaya sana itong mga idol natin, huwag na kayong papatol sa mga trolls kasi diyan sila nakakakita ng buta sa inyo. Once na may lumabas na popcorn sa mga bibig nyo, ay doon na kayo yata na i-report. Ito ay mga aaral-aral lang ng lula nyong daldal, guys. Kung ano ang mga napag-aaralan niya dyan sa comment section, na mukhang ganun ang ginagawa ng mga trolls. Kaya nagagawa nila kung ano ang binabalak nila sa isang vlogger. Kaya mamalayan mo na lang yung dati nating kagrupo, andoon na sa kanila. Kasi mukhang ganyan ang strategy nila, guys. Pag once na tinarget ka, okay, once na pinag-initan ka ng kanilang mga warriors, unti-unti kanilang igigisa sa sarili mong mantika. Oh, ganyan, tatanmang ka ng mga kapatol-patol na mga comment. Tapos, pag nagalit ka na, andyan na, i-report ka na. Di siyempre, paunti ang iyong mapupuntahan ng mga video mo. Kasi, lumabag ka na sa batas na may mga lumabas ng hindi maganda sa mga bibig mo. Oh. Kaya mukhang unang-unang nilang na ano si Ninyo kasi napakadaling siluin si Ninyo. Kasi ano ba naman yung mga lumalabas sa bibig niya? Buti kung tayo ay gawain din natin mag-troll sa kanila at mag-report din tayo ng mag-report sa kanila. Eh hindi natin gawain yon kasi hindi tayo mga tulad nila na yung pababagsakin mo yung isang vlogger. Di ba wala yun sa atin? Kaya nga tayo ang naiipit ngayon, napakiramdam natin, wala na tayong freedom. Kasi, mukhang yun ang tinatarget talaga nila tayo, na mabutasan nila tayo, at nang mai-report nila tayo, at nang mahila tayo ng mahila sa ibaba, at kumunti ng kumunti ang ating followers, o kumunti ng kumunti ang viewers mo, para pag bumubulusok ka na pa ibaba, sasaluhin ka na nila. Oh, na hindi naman alam nung iba, meron talagang matitibay ang paninindigan na hindi talaga nila mabibili. Oh, mapabagsak man nila ito, hindi talaga ito sa kanila pumapatol o kaya nakikisama sa kanila. Hinayaan na lang talaga. Katulad ng ating mga idol na banateros na nakikita ko noon na hindi na nga umaabot minsan yung like ni Coach Oli ng 1,000, pero hindi talaga sila nagpatina, guys. Oo, nanindigan talaga sila katulad nila Parak. Nag-alala nga ako noong kay Parak dahil paunti din si Parak noon. Akala ko nga titigil na si Parak. 'Di ba? Mukhang nawala na nga siya sa ere noon eh. Kasi nga mukhang ganon nga ang mga strategy ng mga mga trolls na papainan tayo ng hindi kanais-nais na comment. Di puputaktihin din natin diyan sa comment section, 'di ba? Kung ano-ano na rin mga masasamang mga bad words na rin ang ating na itatype diyan dahil sa galit natin doon sa mga trolls, o 'di ba? 'Yun na pala ang nai-report siguro nila, yung katulad nung may marami tayong mga bad words diyan sa comment section, o kaya yung ating mga idol ay may nakakapagbitaw din ng hindi magaganda. Oh, doon mari-report na sila at hindi na mapapakalat ang kanilang mga video. Oh, kaya paunti na ng paunti ang viewers, paunti na rin ng paunti yung mga nagla-like, 'di ba? Kaya parang ganun talaga ang kanilang strategy, guys. Kaya sana naman itong ating mga idol, wag nang papatulan yung mga trolls. At yung mga moderator naman is i-delete na lang yun para nang wag nang makita ng ating mga, hindi mabutasan yung ating mga idol. Kaya nga siguro tayo ginawang mga moderator, di ba? Parang yun ang trabaho natin, na iiwas natin yung mga idol natin na mabutasan ng mga trolls at nang wag silang mai-report. At nang kumalat ang kanilang mga video. Kasi once na nagkaroon ng na-report siguro yung kanilang mga video, ay hindi na ito pinapakalat. Katulad ng lula nyo. Nag-uumpisa pa lang ngayon, nag-uumpisa pa lang dito, guys, hindi pa nga ako nakakapag-live, di ba? Tapos, once na may nasabi akong masama doon sa video ko, pag na-upload ko na, at may na-upload akong isa, halimbawa may nag-upload akong isang video ngayon, na after one day, mayroon lang siyang napakabagal ng views niya.
Tapos, bigla akong gumawa ng isa pang video ko na wala akong nabanggit na bad words doon o kaya wala akong mga nabanggit na secret words doon, is napakadaling kumalat. Nagkakaroon ka agad ng 100 views. Samantalang yung video ko na may nailabas siguro ako sa bibig kong hindi maganda is magto 2 days na, napakakunti ng views, napakabagal ng views. Samantalang yung ka-upload ko pa lang is nasa 100 plus na yung views, di ba? Oh, ang ibig sabihin noon, kapag wala ka talaga siguro guys nababanggit na bad words, is ini-spread yung iyong video. Kaya siguro yun ang strategy ng mga trolls para galitin yung ating mga idol para may mabanggit siyang bad words sa kanyang video para hindi ito ma-spread. Kasi may nabanggit silang bad words. Parang ganun ang pag-aaral ng lulan yung daldal. Nakita nyo naman, guys, na may maliit na utak lang naman ang lulang nyo. Yun lang ang kanyang napagmumuni-muni at napagtatagni-tagni at napaghihimay-himay sa kanyang maliit na utak dyan. About dyan sa mga strategy ng mga trolls yata. Mukhang ito ang nakikita ko, guys, na strategy ng mga trolls para nila ang isang vlogger. Para magawa nila kung ano ang gusto nilang mangyari sa isang vlogger. Kaya nakakatakot ito, guys, kasi ito mukhang napakarami nilang alam dito sa loob na to. Kaya mag-iingat na sana tayo, guys, yung mga idol natin. Iwasan nyo ng patulan yung mga trolls kasi mukhang yun ang nagiging dahilan para hindi ma-spread ang inyong mga video, guys. Oo. Para, di ba? Katulad nga niya nung buti kung dati na kayong napakaraming followers, hindi na talaga kayo kakayanin ng mga trolls na yan, na ibagsak. O, paano yung mga nasa middle class pa lang na kunti pa lang ang mga viewers? O, nag-uumpisa ka pa lang ditong, pag pinasok ka na naman ng mga trolls, paano na? Hihilahin ka na naman nila sa ibaba. Okay? Para kang kumakampay, para kang ikinakampay mo yung iyong pakpak na may nakataling bato sa paa mo. O, halimbawa, ibon, na may tinalian mo yung paan niya, at kinabitan mo ng bato, kahit gaanong kampay nito, is hindi siya makakalipad, di ba? Oh. Parang ganun ang nangyayari sa mga vlogger na pumapanig sa atin dito ngayon, guys. Yan ang nakikita ko. Katulad na lang ni AC. Mukhang nasa bingit na ng alanganin ang ano ni AC talaga, guys. Kawawa naman yun. Kasi mukhang napagkakaisahan, mukhang na siya ng mga trolls. Oh, mukhang magtatagumpay ang mga trolls dito. Kaya ito, si AC ay nakakatakot, guys. Baka mamalayan na lang natin is nandyan na yan sa kanila. Kasi once na nagtagumpay sila, mukhang sinasalo nila. Oh, magulat na lang tayo, andoon na naman sila. Oh. Kaya, kasi hindi na pinapakalat yung ang video ng isang vlogger siguro, pag ito ay mga may nasasabing hindi maganda dito sa community dito. Oh. At about naman doon kay Junior doon sa interview niya na yon. Naku, Diyos ko. Mukhang siya kasi ang gumawa ng ikagagalit ng isang host, di ba? Ano ba yon? TV station ba yun? In-interview sa yung host kasi hindi naman sa kanya nakikipagbiruan naman. Tapos bigla siyang tatawa. Naalala ko tuloy yung, di ba yung nag-viral noon na kamuntik pang masundot yung ilong ni Tambo doon sa plug ng yung ating kababayan na dala-dala niya yung plug na kamuntik masundot yung ilong ni Tambo. Di ba naalala niyo na may isang babae din noon, may isang babae din na nasali doon sa issue na yon, yung nag-viral na nakita daw si Junior na nagtatawa mag-isa. Naalala ko tuloy yung sabi ng babae doon na nakita niya daw si Junior na tumatawang mag-isa. Oh. At naalala ko dahil doon sa interview niya na yon na nagtatatawa siya. Kaya tinanong tuloy siya ng host na bakit ano ba daw ang nakakatawa doon? Parang bakit siya tumatawa? Na hindi naman katawa-tawa yung kanyang question. Or baka hindi lang nakapaghanda si Junior sa isasagot niya. Kaya siya nagtawa muna siguro. Di ba? Kasi may balita nga dyan sa atin na advance question. O may binigay kayang advance question yung host na yun na nag-interview sa kanya. O, baka hindi nakaready yung utak ni Junior. Kaya tatawa muna siya para mag-isip-isip muna siya kung anong isasagot siguro niya. O totoo talaga yung sinabi ng kababayan natin na yung kasama nung kamuntik masundot yung ilong ni Tambo sa Japan, di ba? O, na mag-isa tumatawa daw ng mag-isa. O, baka yun talaga ang manirisim na siguro ni Junior na tumawang mag-isa.
Katulad mo, Lola, nagtatatawa ka rin. Mag-isa. Kasi, video lang, camera lang naman ang kaharap mo. Andiyan na naman ang tatak nyo. Andiyan na naman ang aking taba dito. Ako, Diyos ko, guys. Oh. Paano na yan? Mukhang nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ano mangyayari sa atin ito? Mantakin mo yung ang junior ninyo ay pagsabihan ng ganon. Bakit anong nakakatawa ba? Parang ganon ang sabi nung ano na yun, nag-interview sa kanya. Ano bang nakakatawa doon? Sa bagay, oo nga naman. Wala naman nakakatawa doon sa kanyang tanong. Siguro, naguluhan yung interview sa kanya. Bakit ka natatawa na hindi naman nakakatawa yung aking question? Oh, nako. Yun ay naging nakakahiya tuloy tayo, guys. Or talagang hindi na talaga siya ginalang. Kasi kilala nga talaga sila. Kilala kasi ang angka nila. Mantakin mo yon. Siguro hindi kasali yun sa binigay sa kanyang advance question. Oh, advance question ba yung tawag mo? Yung bibigyan ka muna ng kung ano yung mga itatanong sa'yo. Baka hindi nakasulat yun na itatanong yung about doon sa mga kayamanan na yun. Oh, tinatanong nga naman kung kailan daw, kung kailan ba isusuli. Tapos magtatatawa ka. Ano nga naman ba talaga ang nakakatawa doon? Or talagang, mula pa lang talaga, hindi na siya gusto nung nag-interview sa kanya. Kaya, nga siguro siningit yung question na yon para, maano siya, yung mabitag siya, parang gano'n. Nabitag siya. Naalala ko tuloy yung aking idol na si Bitag. Alam nyo ba guys, sa magkakapatid na yan, Tolpo, is mga idol ko lahat yan. Pero, ang dalawa ay mukhang naliligaw na. Mukhang natitira na lang na idol ko si Bitag. Si Ben na lang. Si Ben na lang ang idol ko dyan sa kanilang tatlo. Dati tatlo yan. Idol ko tatlo na yan eh. Nabitag si junior ninyo. Ayan, mag-iingat kasi siya. Huwag siya yung basta-basta patawa-tawa kasi wala siya sa sarili niyang bansa. Kung nasanay na siya sa mababait ngayon na media sa atin, huwag niyang itutulad sa ibang bansa kasi hindi ba siya alert? Hindi ba siya alerto sa record ng buong angka nila dito sa buong mundo? Ano ba ang akala ni Junior? Walang alam ang bansa na yun sa naging history nila na mukhang walang bansa ang hindi nakakaalam at nakakakilala sa kanilang angkan kung anong klase ang angka nila na mukhang mas lalo niya pang ilinulubog sa mga pinagagawa nila ngayon. Kaya ito ang sinasabi na mapuputol na ang dila ng lulan yung daldal. Nasabi ko sa kanila, linisin nila ang mukha nila dito sa ibang bansa. Kasi hindi ganun kalinis ang tingin sa kanila sa buong mundo. Diba? Ano yan? Napapatunayan siguro nila yan sa tuwing mag-iikot sila. Dito, hindi ko nga nabalitaan, pumunta pala yan dito. Dati noon si PRRD noon is halos siya ang laman ng Sunday edition dito. Mayroon pa siyang mga picture na pinag-aaralan pa yung kanyang mga yun, ay war on drugs niya. Mukhang ginawa pang segment, ay ano tawag doon, yung dinibati pa, ay ginawa pang topic yung kanyang war on drugs. Na halos isang linggo kong napapanood noon si PRRD bago siya pumunta dito. Itong si Junior, ano nangyari? Bakit hindi ko na amalayan na pumunta pala dito? Doon ko na lang nakita nung nag-viral na yung kamuntik masundot yung ilong ni Tambo-Tambo, yung dalawa na yon. Tapos yung dalawang kababayan natin, doon ko lang nalaman na pumunta pala yan. Ano nangyari? Samantalang ang ating PRRD noon is halos siya ang laman ng balita dito noon. Mukhang naimbitahan pa nga yan doon sa naimbitahan pa sila ating Inday doon sa bahay ni mismo yata yun ng king nila. Si Junior, inimbitahan ba doon? Inimbitahan ba sila ng samantalang si Abi noon is pumunta pa sa bahay ni PRRD. Doon na lang, makikita mo na lang talaga ang pagkakaiba, guys. Kasi, kilala nga sa buong mundo ang ginawa ng angka na yan. Kaya yun ang unang-una nilang tanong, bakit yan? Ngayon, napapatunayan na nila. Yan dahil yan sa interview na yan, na mukhang hindi na siya ginalang. Mantakin mo. Kahit, ano yan, hindi mo magsasabihan ng ganyan. Bakit ka nagtatawa? Anong nakakatawa? Para bagang yung estudyante mo na napaka tahimik at may exam, nagtatatawang mag-isa kaya pinalabas mo doon sa pintuan. Parang gano'n. Parang yung teacher niya ay pinagtawanan niya. Parang gano'n.
parang teacher niya yung na nag-interview sa kanya lang. Parang ganun, estudyante ka lang. Parang ganun. Parang estudyante lang ang tingin sa kanya. Oh, di ba? Asaan yung ating mga pagmumukha doon? Siyempre, doon yon channel doon. Nakapanood sila lahat. Ay, maraming nakapanood noon. Kasi doon sa ibang bansa. Oh, ang junior ninyo. Oh, buti hindi siya tinanong doon. Ano na? Totoo bang kumakain ka ng masarap na pulboron? Oh, yan pakaiiwasan nyo. At kailangan yung sagutin yan. Once na may nagtanong sa inyo dyan. Kasi na-TV yata yun. Ayan. Kaya ngayon, manahimik na kasi kayo sa ating bayan. Huwag na kayong, alam nyo ba guys, pag dito pala, is kailangan, kung gagamit ka ng mga salita, huwag lalagpas sa 2 lingwahe. Huwag yung gagamit ka ng iba't ibang lingwahe kasi nahihirapan pala daw ang AI nun i-translate. Oh. Kaya ikaw Lula, huwag kang pasabi-sabi sa iyong, diyan pa siguro minsan natatagalan ako mag-upload ng video ko kasi may salitang probinsya pa akong ginagamit. Siguro isa pa yan sa nagiging cost kung bakit natatagalan yung aking video pag-upload. Ganun siguro yung guys. Oo. Asan na tayo napunta? Oh. Mukhang masyadong seryoso kasi ang mga usapan natin ngayon guys. Oh. Kaya, ito lang ang masasabi ko sa ating mga idol na inupo dyan sa Senado. Huwag na muna natin sila masyadong gambalain. Kasi, alam na alam nila, kababayan nila si Pastor, guys. Oh, alam na alam nilang kayang-kaya ni Pastor na ipagtanggol ang kanyang sarili. At alam na alam nila na napakayaman ito. At hindi ito natural na tao. Siguro, kung tayo pa ang inaapi na, ay talagang papalag siguro ang mga yan. Pero si Pastor, nakita nyo naman, ang mga tagasunod nila, milyon-milyon. Tapos hahalongkayin pa natin sila yung baka may bumubuelo sila doon sa gusto nilang ipatupad ng batas doon. Tapos tayo ang ingay-ingay, hinahanap natin sila. Baka sila ay maudlot doon. Kaya hayaan muna natin sila. Kayang-kaya yan ni Pastor. Tignan nyo, milyon-milyon ang lalabas dyan. Katulad na yung ating amahan na okay lang daw siya. At kaya niya daw ipagtanggol ang sarili niya. O, di ba? Kaya, mayroon silang mga ang nararamdaman ng lola yung daldal guys na itong tatlong ito ay may mga connection ito, may pinag-uusapan ito na hindi ito basta-basta mananahimik ang dalawang yan dyan. Kung ito ay alam na nilang hindi kaya ni Pastor ang ipagtanggol ang sarili niya. Kaya hayaan muna natin yung dalawa dyan guys kasi ayan, buti si Idol Robby natin is nakapag na yan, may napatupad ng batas. At mukhang si Bongo, ay ating idol na Bongo is mukhang meron na rin yata. Pero mas gusto pa siguro nilang makagawa pa ng maraming batas, guys. Oo. At ang ating Inday, di ba? Napakatahimik niya rin. Kasi mga politiko na sila, guys. Iba na sila noon. Ay, iba na sila ngayon kaysa noon na, di ba? Andiyan na sila sa loob. Kailangan muna nilang manahimik siguro. Kasi, buti ang ating PRRD is wala siya ngayon sa katungkulan, guys. Oo. Yun lang. Kailangan siguro natin muna silang bigyan ng space. Kasi kayang-kaya ni Pastor, Diyos ko, napakarami niyang taga-suporta. Mukhang baka talo pa nga yung taga-suporta ng ating mga idol na yan kaysa. Kaya, hayaan muna natin sila guys. Oo. Huwag muna tayo magtatampo sa kanila. Kasi, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa ground. Kasi, magkakaisang lugar yan mga yan. At ang ating FPRD, Kuya Bongo. Kaya hayaan muna natin sila guys. Kayang-kaya yan ni Pastor. Diba? Siya na mismo nagsabi. Appointed son siya guys. Kaya niya nga patiilin yung yung abayas. Kaya nunid na sila. Ating Kuya Bongo at Kuya Bato. Hayaan mo muna sila. Kayang patigilin nga ang abayas. Ano pa? Napakaraming tagasunod. Hindi siya yung basta-basta tao lang guys. Napakalaki ng binangga ni Risa na yan. Napakalaking tao. Parang bumangga sa pader si Risa na yan. Na hindi niyang kayang i-twist ang batas. Kasi may mga alam din ito sa batas. Napakaraming abogado niyan guys. Kaya, yan lang ang masasabi ng Lola yung daldal about sa ating mga idol na ipinaupo natin dyan. Huwag tayong magtatampo. Kasi, kailangan nila gumawa ng batas. Diba? Ano ba ang trabaho nila? Diba? Gumawa ng batas. Diba? Sila inupo natin dyan para gumawa sila ng batas. Kaya hayaan muna natin sila dyan guys. Okay? Nagmarunong ka na. Relax muna tayo guys. Kayang-kaya yan ni Pastor.
Nakita nyo naman, yung in-interview ni ninyo, mukhang mga kakambal niya lang naman. Mga kakambal, mukhang naghanap ng mga kakambal niya. Nag-reunion ang mga in-interview ninyo. Yung nag-reunion sila doon ng mga kakambal niya at in-interview niya yata. Sino ba naman ang maniniwala sa'yo ninyo? Ako'y naaawa talaga na kay ninyo. Mukhang siya ay pabagsak ng pabagsak ang kanyang moral. At ang kanyang dignity ay mukhang nawawala talaga. Ninyo, gumising ka. Sana, isang araw, pagmulat ng mata mo, ay haplusin ka ng mahal na santo ninyo at magising ka na. Yan lang ang prayers ko para sa'yo ninyo. Oo, kasi nakasama ka namin at sinundan kita. God bless you ninyo. Sana ay haplusin ng mahal na santo ninyo ang iyong noo nang magising ka. Ninyo. Oy! God bless you all, guys. Thank you for watching sa mga daldal na lola. Magsama-sama tayong bantayan ang pinakamamahal nating bayan, guys. Kasi wala tayong uuwian pagtanda natin. Nandito man tayo sa ibang bansa. Kapag ang ating mga esposo ay nauna sa ating magpaalam, is uuwi at uuwi tayo sa pinakamamahal nating Pilipinas, guys. Kaya, kahit nandito man tayo sa ibang bansa, mahalin at pangalagaan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. God bless us all. Mahal ko kayong lahat.